Meron ba kayong need for speed katulad namin ni Gino? Samahan niyo kami sa aming unang big bike ride papuntang Tagaytay na talaga namang major adrenaline rush. Sa amin examen naman, alamin ko ng mga rainy season health myths sa totoo or hindi. Perfect para sa tag-ulan. Iba na ang libangan ng mga Smoky Mountain kids sa Manila. Ito ang softball. Magagaling kaya ang mga kids na ito, kaya let's play ball! At sa X Factor naman, alamin ang health and fitness secrets ng isang sikat na banda, ibubulgar ng Kalya Lily. Jump pack tayo ngayong gabi, kaya let's get the show started. Ako si Gino. Ako si Steph. At ako naman si JC, at ito ang X-Life! Ready na ba kayo para isang extreme two-wheel adventure? Samahan nyo kami ni JC sa aming kauna-unahang big bike ride. Isang adrenaline rush yan, papuntang Tagaytay. At mamaya si Kung matatandaan nyo, nagbike kami ni Gino around Pagudpud, Ilocos Norte para sa kauna-unahang episode ng X-Life. At talaga namang exciting ang experience na yon. Ngayon, magle-level up kami ni JC. Itutodo na namin ito. Sasakay kami sa dalawahang gulong pa rin. Pero mas extreme, mas exhilarating, mas mabilis, at mas nakakaba. Ito ang extreme challenge namin. Hyperbike o super sport bike, ito ang gagamitin namin. Pareho naman kami nagmomotor ni Gino, pero ibang usapan na ito. Dahil mas mataas sa 650cc ang engine capacity ng motor, big bike na ang tawag dito. Siguradong malakas, mabilis, at malupit ito. Tumatakbo ang mga ito ng higit sa 200 kilometers per hour. Mas matulid sa kahit anong kotse na na-drive ko. At ang thrill sa kalsada? Extraordinary raw talaga. At para palakasin pa ang loob namin, nagtawag kami ng mga kasama, mga big bike clubs na talaga namang hari sa daan. Atat right now is a group of serious riders who are fond of riding, but fond of riding fast and proficiently. Kung tatanungin nyo ano ibig sabihin ng atat, ibig sabihin niya is anytime, all the time. We ride rain or heavy rain. Club 200 is a group of sport bike riders. Why it's called Club 200? Well, it's because of the destination, the distance of our travel. It's a minimum of 200 kilometers per Sunday ride. Riding basically is, it starts first as a hobby, then you get to like it, then you get up to date with the models, try different bikes, and then after a while, it becomes a passion. The whole group, nagbarkada lang umpisa yan. It was just a small group of people who just like to ride motorcycles, especially the Ducati, and then we'd go around the country. And then after a while, we decided to make it formal and make ourselves a club. Go guys! Ready! Okay, so let's go! Let's go! Tinahak namin ang kahabaan ng S-Lex at nag-exit sa Greenfield kung saan maluwag ang daan papuntang Tagaytay. Ang gamit ko, isang ZRX. 1,100cc, top speed na 230 kilometers per hour, at umaabot sa 7,000 revolutions per minute. Ako naman, sakay sa Suzuki Hayabusa. Kilala ito bilang isa sa pinakamabilis na motor ng mga Hapon. Pangalan pa lang, nakakatakot na! 1,300cc with a top speed of 300 kilometers per hour and almost 10,000 revolutions per minute. Yan ang power ng Hayabusa. Sobrang lakas. Hindi ko napansin kanina na 230 na 214 takbo ko. Talagang ibang intense yung power and sobrang sarap. Yung adrenaline rush na nakuha ko, talagang sobrang satisfied. Dahil first time kong magbike, lalo na papunta dito sa Tagaytay, yung ngiti ko hindi lang ganito. Umabot ng ganito kanina.
Pero kahit gaano kalakas at kabilis ng aming bikes, kulelet pa rin kami sa mga kasama namin. Tignan nyo naman kung gaano sila kabilis kumaripas. At pansinin yung lahat sila, naka full body suit, gloves at helmet dahil napaka-extreme ng gawaing ito. Number 1 sa listahan ang safety. Totoo niyan, pag nagmumotor kami, hindi namin nakikita kung ano nasa left or right namin. Diretso lang, usually it takes about, we look ahead, mga 3 to 500 meters ahead. Kasi dapat alerto ka kasi. Sabi nga rin ng mga grupo na kasama namin, mas ligtas pag mas marami kayo sa daan. Ika nga, there's safety in numbers. Kahit mabilis kayo, pag nagsama-sama na raw kayo, ay iiwasan na kayo ng mga sasakyan, kaya iwas banggaan. We never leave anybody behind. Intact kami. May masiraan isa, hinto lahat. Sa pagmamotor, halos automatic naman ang balance kapag umaandar na. Pero pag ganito kalaki at kabigat ang bike mo, mas challenging ang pagkontrol sa sasakyan. Ang natutunan kong tip, gawin mo na lang at isang tabi ang takot. At sa bawat liko at kurbada, kailangan ng concentration at ingat. Dahil ang pinakaayaw mong mangyari ay mag-skid at sumemplang sa daan. Eh, tignan nyo naman ang ruta namin. Pero naman, pag nararamdaman mo na ang bilis at hangin pumapalo sa iyong katawan, sobrang sarap. Ito naman pala ang hinahanap-hanap ng isang speed at adrenaline junkie. Kung nasa car kayo, tapos nag 180 kilometers per hour kayo, what more yung nakaka-bike kayo na hindi nyo nararamdaman na sobrang bilis na, more than 180, na pinapass by mo lang yung mga sasakyan, wala nakaka-overtake sa'yo. Sobrang extreme talaga. So, yung ngiti ko, nakikita mo ba yung ngiti ko? Parang gustong-gusto ko nang gawin lagi. Sa tulay ng aming takbo, kaya raw namin marating ang Tagaytay in 15 minutes. Pero para sa baguhan, gaya namin ni JC, tumagal ang biyahe ng 30 minutos. Siyempre, ingat na dahil di naman kami sanay. Grabe! Ano, JC? Try mo. Ang klase. Ayan, dito na kami ngayon sa Splendido. Finally, dito rin kami. So, Sir, ano bang masasabi niyo sa first time ride namin ni JC? Honest opinion. Good. Very good. Naman daw. Best rider! Siyempre, hindi namin magagawa yan kung hindi kami tinulungan ng Atat Club. Alright, ngayon naman magre-relax muna kami. At maganda yung view, papark muna namin to. Tsaka, ano pang gagawin natin? Kakain kami na. Sibog! Let's go!